Manong J, ating kaibigan na si Manong J, ang isang bihasang manunulat at broadcaster. Ito talaga masasabi mo itong talagang matikaso talaga ito eh. Ito ho, sinabi ni, papakita ko lamang po sa inyo ang sinabi ni Jason sa, kasi para dun sa issue ng mga pag-atake dito ho kay Marcoleta at sa kanyang pamilya na ini-involve sa Diskaya. Ito. Papakita ko lang. Chotomate. Kasi ngayon lang lumabas sa aking newsfeed. Ipapakita ko na sa inyo. Ayan. Ito po. Ayan. Ito. Ayan. Ano sabi dito? Mga bata nga ba ni Senator Lacson ang nagpapatakbo ng Bilyonaryo News Channel at Abante Radio? Ay, grabe. May bata ka pala, ha? Mr. Pinky, ha? Di ba Media Relation Officer ni Senator Ping si Marlo Tanga Dalisay? Grabe ka naman, makatanga, Jason, sa? Tanga talaga? Hindi, alam mo, galing sa isang batikang broadcaster, sabihan ka ng tanga. Ibig sabihin, meron talagang merong meaning, di ba? Hindi magsasalita ng ganun-ganun yun. Totoo bang merong all-out war against Marcoleta sa mainstream media outlets in Bilyonaryo Ricky Razon? Naku po. Ano ang kinalaman ni Ricky Razon sa Bilyonaryo News Channel at Abante Radio? Ano ang kaugnayan ni na dating newsec Ray Marfil at dating Inquirer reporter Hil Kabangkungan? Grabe mga pangalan nila. May kaugnay ba si dating US detainee at sinangkot sa kuratong baleleng Colonel Michael Ray Aquino sa Soler Casino, Bilyonaryo? Uy, grabe. Grabe. Gago! Alam naman po natin si Colonel Michael Ray. Kilala niyo yan, di ba? Yung nasangkot sa kuratong baleleng. Kuratong baleleng. Totoo ba na si Marlo Dalisay ay nagsisilbi ding bilang MRO o PR ni DOJ Secretary Christine Remulla? Gago! Correct me if I'm wrong. Hindi ba dating MRO at PR din ni Ping Lacson si dating tabloid reporter columnist Ray Marfil? Gago! Dating radio reporter Marlo Dalisay at dating Inquirer senior reporter Hil Kabangkungan. Gago! Ito pala ang yung pagmumukha mo pa lang, alam na alam mo na di ba? Yung ganyang pagmumukha, yan hindi gagawa ng maayos. Kung sa bagay, wala namang masama kung yumaman ng gusto sina Marfil at Kabakungan, pero ang tanong, saan manggagaling yung kanilang mga milyones o bilyones na siyang pinambili nila sa Bilyonaryo News Channel at Abante Radio? Ito ba yung sinasabi ni Senator Ping na manahimik na lang siya sa mga upak sa Senado? Bakit nga naman hindi mananahimik kung meron kang namang taga-upak? Gago! Naghahanap, di ba? Ano pangalan nito? Sabi ni Jason sa si Marlo Tanga Dalisay. Hindi ako nagsabi si Jason sa. Sabi ni Jason sa Marlo Tanga Dalisay. Sa pangalawang sentence, di ba? Marlo Tanga Dalisay. Yan ang connection. Yung connection na sinasabi mo, conflict of interest, delikadesa, wala yan Hindi naman malayo Hindi konektado. Ang layo niyan. Tanungin kita, kilala mo sino director at independent director ng insurance ng iyong kotse? Hindi, ako nagtatanong lang. Kung meron ka pa ipang insurance. Ang dami natin insurance. Ako may Sun Life ako. Sa mga gusto mag-Sun Life. Di ba? Mga may insurance. Kilala nyo ba kung sino ang independent director ng mga yan at mga kawani niya, presidente? Baka yung presidente, oo. Pero yung the rest na kilala nyo ba? Hindi. Di ba? Kaya walang conflict of interest.
walang direct. Ikaw may direct. Ang dami mong picture dito. Oh. Makikita dito sa mga nilabas na picture ni Jason sa kasama mo si ay grabe. Talaga naman. Nako. Alam na alam. Kaya pala yung bilyonaryo, medyo mainit ang ulo kay Marcoleta, no? Ngayon ko lang nalaman yun, no? At ito naman si Lacson, talagang ito si Lacson, medyo napapaghalataan ko na ito, eh. Hindi, doon pa lang, di ba sinasabi ko na sa inyo? At saka ito, ganito yan, eh. Now you know, now you know that kaya si Lacson at saka si Soto ay nagbagong alyansa ba yun? Yung Senate na hawak ni lineup ni Marcos, kasi they will play a big role. Ano itong big role na ito? Ito yun. Di ba? Big role in one, pushing for the impeachment which they failed. This time bumabawi sila na hindi mapunta ang investigasyon kay Marcos. Yeah? Kaya tuloy napaparatangan sila ng taong bayan, ng mga netizen, na sila po ay tuta ni Marcos. How true? Iyon ang tanongin natin, alamin natin talaga sa mga Pilipino. Sa tingin nyo ba, itong si Soto at saka itong si Lacson, tuta ni Marcos at ni Romualdez? Kayo po ang magano. Ito pa, mga bagong balita ho ito, ha. Punta naman tayo dito sa ICI. Ito. Yung tinatawag nila kasi ngayon meron ng pinopropose na itigil na daw ang Blue Ribbon hearing. Itigil na daw at ipaubaya na lang sa ICI. Naku po. Malaki problema natin dyan, ha? Bakit? Ipapakita ko sa inyo. Ang Independent Commission for Infrastructure ay kakasubmit lang po ng kanilang interim report and recommendation sa Office of the Ombudsman. Ito po ay tungkol sa 289.5 million flood control project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Inaasahang kakasuhan ng Office of the Ombudsman si Ako Bicol Party List Representative Zaldico batay sa interim report ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ngayong araw. Kasama sa report ang mga rekomendasyon ng komisyon at inaasahang sasampahan ng kaso ang ilang personalidad, partikular sa natuklasang irregularidad sa isang flood control project sa Oriental Mindoro na aabot sa 290 million pesos ang halaga. Direktang pinangalanan sa report si Ako Bicol Party List Representative Ko. Sasabihin ko lang po kung sino po ang mga taong potentially responsible based on this on the evidence and evidence reviewed by the commission. Ito po yung mga maaring responsable at maaaring kasuhan, depende po sa investigasyon ng Ombudsman at sa makakalap pa nilang ebidensya sa tulong ng Commission po. Number 1, Elizalde Zaldico, incumbent member of the House of Representatives, former chair of the House Committee on Appropriations. Ayon kay Attorney Brian Kit Hosaka, Executive Director ng ICI, ang proyekto ay sa Department of Public Works and Highways o DPWH Region 4B na kaugnay ng pagtatayo ng isang road dike sa kahabaan ng mag-asawang Tubig River. Isa sa napansin ng komisyon ay ang deficiency sa mga dokumentong sumusuporta sa progress billings. Paliwanag ni Attorney Hosaka, may mga pagbabayad na inaprubahan kahit kulang ang record at may mga pagkakataong pareho ang litrato pa ang ginamit upang i-justify ang magkahiwalay na singil na nagpapahiwatig ng mga katanungan sa project verification. Bukod pa rito, base sa nakalap nilang dokumento, ang nasabing proyekto ay nasa ilalim ng contractor na SunWest Inc. Meron din pong impormasyon na ang SunWest Inc. ay dati pong pagmamayari ni Congressman Elizalde Zaldico. Kaya naman
nagrekomenda na ang komisyon sa ombudsman na imbestigahan kung may paglabag ito sa batas sa bansa. Dahil po dito ay nagrekomenda po ang ICI sa ombudsman na ipagpatuloy po nila ang kanilang investigasyon tungkol dito po sa proyektong to upang posible pong magsampa ng kaso paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sa procurement law po, sa violation ng revised penal code, specifically sa provision ng malversation and falsification, and of course isa po dito ay yung paglabag sa Code of Conduct of Public Officers and Employees. Bukod dito, tiniyak ng ICI na magsusumite sila ng mga karagdagang ebidensya bilang suporta sa mga kasong isasampa laban sa mga sangkot sa nasabing anomalya. Paliwanag ni Attorney Hosaka, sinisiguro nilang malakas ang hawak nilang mga ebidensya at hindi lang aasa sa iisang testimonya o affidavit upang mapalakas ang kaso at hindi basta madidismiss. Kaugnay nito, maaaring sa mga susunod na araw ay ipapatawag din nila ang dating chairperson ng House Committee on Appropriations na si Representative Ko. Yes, that would be an action of the commission. Kailangan po natin na mapatawag yung mga tao pong posibleng involved dito. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Ay nako, eto lang. Nakita na naman nila si Zaldico. Okay yan, maganda yan. Sampahan nyo ng kaso. Dami ha. Dami mo ng kaso, Zaldico. Palakpakan sa'yo. Gago! Sabi ko sa'yo eh. Pinasuhan mo kasi ko eh. Yan, nadali ka tuloy. Di ba? Eh, nako. Anyway, okay sana. Okay sana itong pagkaso ng ICI dito kay Zaldico. Ang problema ko dito, hanggang dun lang. Gumalaw lang mag-isa. Yan ang problema eh. Yan ang problema natin sa ICI. Yan ang problema natin sa ICI. Hindi pa pwedeng si Zaldico lang yan. Siya lang ang naglagay. Walang approval ng kanyang boss? Napakalaking katarantaduhan yan. Di ba sinabi nga ni Magalong yan? Hindi, kaya nga baka yan ang isa sa dahilan kung bakit siya bumitaw. Kasi natutuntun niya na yung mastermind eh. Mukhang dediretso sa Malacanang. From Romualdez, baka dumiretso sa Malacanang. Baka mapunta from Agua to Palacio. Eto yung tungkol sa Agua. Alam mo yung Agua na binanggit na malapit sa Malacanang. Tandaan ninyo, sabi ni Sir Orly, diniliber sa bahay ni Zaldico tapos yung iba kinuha. Di ba? Tapos idinala doon sa The Fort. Ibig sabihin, hindi pala The Fort, BGC. Dinala doon sa BGC. Ibig sabihin, bahay ni Zaldico at saka ni Romualdez sa BGC nandun. Bakit daw one time nagdala siya sa may Agua na di umano bahay ni Speaker? Meron siyang bahay sa BGC. Bakit kailangan mo dun padalhin? Pahirap. Isipin mo billion. We're talking about billions here. We're not talking about millions. Billions ito pinag-uusapan. Itatravel mo pa. Alam naman natin hindi safety pumunta dyan. Tayo, madalas tayo napapadaan dyan sa Malacanang. Maraming paligid yan, hindi safety. Hindi, just a common sense. May bahay ka naman doon. Bakit mo doon pinadeliver? Tanong. Mas malapit? Kasi nga, ang isang logic na pwede nating isipin lang dyan, at least, kung sabihin sa pangalan lang, kunwari yung totoo yung akusasyon, assuming that the accusation of Sir Orly is true, assuming lang. Bakit hindi na lang doon sa BGC? Bakit doon? Kasi, sasabihin lang naman niya sa pangalan ni Romualdez, eto, deliver mo ito sa bahay ni Romualdez sa Agua. Pero, baka naman di talaga siya ang kukuha doon.
baka naman dediretso sa palasyo yun. Pero hindi mo pwede siyempreng dalhin sa palasyo. Dire-diretso. Kasi kailangan merong hati. Ika nga merong stop. Para iba yung, halimbawa, iba na ngayon yung magdi-deliver. So, ganito yan. Kunwari, gagawa ka ng, halimbawa, ako ay isang sindikato. Halimbawa lang, papadeliver ako ng kargamento, mga, alam mo na, mga illegal na mga bakal. Diba? Mga illegal yan. Halimbawa. So, papadala ko muna sa bahay. Ayoko malaman ni Jay Guevara na sa akin mapupunta. Diba? Papadeliver ko. Jay, sabihin ngayon ni Dada, Jay, i-deliver mo sa bahay ko. Oh, 'di ba? Sa bahay, kunwari magkalapit sila. Tapos sasabihin niya ngayon si Jay, i-deliver mo naman dito sa isa ko pang bahay na mas malapit sa akin. Pero siyempre, hindi mo na sasabihin kay Jay para hindi malaman ni Jay. Basta sasabihin mo bahay mo. Deliver mo doon. Tapos lahat ng security, alis na. Lahat ng tao ni Zaldi ko, alis na. Ngayon, ako naman na magpapapick up doon. Doon sa malapit sa bahay ko. At sasabihin ko ngayon sa security ko, mga ano lang yan, mga dokumento lang yan. Mga laruan ko lang yan, mga ano lang yan, mga ano lang, Ichira na noodles. Yeah. Pick upin nyo nga yung Ichira noodles ko doon sa kabilang bahay ko. Siyempre, hindi mo alam kung ano yung laman nun. Kasi ang nakakaalam lang yung mga tao ni Zaldi. Nagigets nyo? So, nalinis ka. Malinis yung sayo. Walang nakakaalam na may na-deliver sayo. Tama, mali. Kung ako sindikato, ganun gagawin ko. Diba? Isipin nyo na mabuti yun. Kaya nga, yung mga ginagawa nitong ICI, ito yung ano lamang, satire lamang po ito. Yung sinasabi ko, yung kinikwento ko. Assuming lang na yung sinasabi ni Sir Orly ay totoo. Diba? Ngayon, para kasuhan mo lang si Zaldi ko ng ganito, parang imposible, hindi nyo alam. Hindi alam nung kanyang speaker na may mga insertion siya. I mean, simple logic, ICI. No wonder, ito, ipapakita ko sa inyo. No wonder, ayaw ng ICI na public hearing na nakakatakot, mga kababayan. Nakakatakot po dahil hindi ho tama na hindi pampubliko ang hearing. Kesyo, ang dami nilang dahilan gagamitin daw sa politika. Ito, pakinggan. Ang dahilan lang nila, ayaw lang nilang magamit sa politika daw ito. Alam mo, give the information and let the people judge. Magagamit lang naman yan sa politika kung talagang bias kayo. Kung the way you handle the proceedings or the hearing, bias ang pagtatanong ninyo. Pag may sasabihin na, bigla nyo nang tinatabla, nasa sa inyo. Ang taong bayan, matalino na, wag niyong gawing bobo. Kasi sa mga nangyayari na to, kahit pinipigilan ni Soto at ni Lacson, di umano yung mga hearing na nagtuturo kay Romualdez, na alam pa rin ng tao na si Romualdez at merong pang nasa ibabaw niya na katarantaduhan dito sa flood control scandal na to. 'Di ba? Alam ng tao 'yan. Even if kahit anong pigil mo. So sana ipakita na lang natin sa tao, maging transparent. Di kung ganyan pala ang gagawin natin, hindi transparent. Wag na lang din transparent and deliberation. Magiging political na rin yan. Wag na transparent ang hearing kasi magiging political na rin yan. Let it be. Let it be. Let it be. Di ba? Yun lang naman po yun Kasi kalokohan po yun para sabihin mo. Hindi kasi yun lang yung simple na nila logic nila Magiging political lang yan pagka hinayaan natin na masa publiko. Mas importante pa ba yung perception ng tao kaysa sa makita ng tao ang katotohanan? Kung ano nangyayari? Di ba si Magalong na nga mismo nagsabi.
natutumbok niya na yung mastermind. Biglang kung ano-anong issue ang lumalabas sa kanya ngayon. Mantakin mo, issue sa kanya. Dahil daw DDS siya. Putang ina niya. Gago! Issue sa kanya kung ano-ano. Di ba? Sana, wag naman ganun. Wag ganun. Ginagago nyo mga Pilipino eh. Kung nagago nyo noong 2022, wag naman ulitin ngayon. Sana lang talaga. Alam mo, ang dapat buwagin ay hindi yung Senate hearing. Hindi kayo, mga kababayan, sagot nga kayo dito sa comment section. Ano mas gusto nyong buwagin? Senate hearing o ICI? Na hindi transparent, na hindi natin mapapanood, hindi natin malalaman kung ano nangyayari. ICI o Senate hearing? Hindi kasi ang planong buwagin yung Blue Ribbon Committee. Ang dapat buwagin yung leadership ng Senate. Gago! Ang dapat talaga, palitan, tanggalin si Soto at si Lacson dahil dapat maglagay tayo ng independent senator. Walang iba yan kung hindi si Cayetano. Independent yan eh. Tumakbo yan, hindi under, remember, he is not under the Duterte lineup. Nung huling takbo niya, independent ng tinakbo niya. Dapat ganyan. Independent. Ano ginagawa nyo ngayon? Saan ba tumakbo yan? Sa ilalim ni Marcos. Ano sa tingin nyo pagsisilbihan yan? Logic lang eh. Simple. Gago! Kaya nga mga kababayan, i-comment nyo dyan. Ano dapat ang buwagin? Yung hearing sa Senado o yung sa ICI ang dapat buwagin? Yeah? Comment po kayo dyan. Tapos share nyo itong video nito. Maraming salamat po. God bless everyone. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang